Sa pagpapatuloy ng ating kwento, tila hindi matatakasan ni Victoria ang kanyang nakaraan. Kahit napilit siyang nagtatago sa katahimikan ng kumbento. Heto na naman ang mga taong pilit na humihila sa kanya pabalik. Si Dr. Leonardo na may dalang singsing at pag-ibig. At si Guillermo na handang gawin ang lahat gamit pati ang damdamin ng kanilang mga anak. Para lang mabawi siya. Sino nga bang dapat niyang piliin? Ang nanglaking nagligtas sa kanya o ang ama ng kanyang mga anak na puno ng pagkakamali? Tunghayan natin ang bawat emosyonal na tagpo sa part 22 ng ating istorya. Handa na ba kayong masaktan at mainis? Simulan na natin. Guillermo POV. Kanina pa pumapalahaw ng iyak si Via Marie. Hindi pa naman tapos ang party nito pero hinahanap na kaagad nito si Victoria. Hindi ko rin naman masisisi ang anak ko. Maaaring lukso ng dugo. Naramdaman marahil nito na ina nito si Victoria. Kaya ganoon. Mommy! I want my mommy! Umiiyak na wika nito para namang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko. Hindi ko kayang makitang umiiyak ng ganito ang anak ko. Pero ano nga bang pwede kong gawin para maiharap ko ulit dito si Victoria? Pagkatapos kasing mahimatay ni Victoria kanina, tinangay ito ni Leonardo. Pati na din ni Vida, ayon sa mga to, iuuwi na daw sa kumbento, which is, hindi ko alam kung magkikita pa ba kami ulit. Ayaw ko sanang pumayag, pero pumagitna na si Lolo at ang mga madring kasama ni Victoria. Kaya wala na akong nagawa pa. Birthday ng anak ko at ayaw kong tuluyang sirain yon dahil alam kong hindi ako titigilan ng lahat. Hanggat hindi ako pumapayag, maialis nila si Victoria dito sa mansyon. Hindi lang iisang taong nagiging kalaban mo kanina, kundi marami sila. At feeling ko nga, wala ni isa man ang kakampi sa akin eh. Naintindihan ko naman yon, lalo na't aware ang halos lahat ko ano nga ba ang ginawa kay Victoria nun. Daddy, I want my mommy po. Please, please. Muling wika ni Via Marie. Sa pagkakataon ito, nakatitig na sa akin ang luhaan nitong mga mata. Kung hindi sana naging pakaalamero si Leonardo, edi sana hindi umiiyak ngayon ang sobrang anak ko. No worries. Gagawin lahat ng daddy para makasama natin si mommy. Tana. Malumani kong wikat pagkatapos noon, kinarga ko na to. Si Gabriel Ace naman ay tahimik lang sa isang tabi pero halata ang lungkot sa mga mata nito. I love her. I want her to be my mommy, daddy. I want her. Umiiyak at hindi ko na mabilang pa ang katagang yun na paulit-ulit na lumalabas sa bibig nito. Kaya naman mabilis ang hakbang na tinahak ko ang hagdanan, paakyat sa second floor. Kailangan nang magpahinga ng mga bata dahil gabi na rin. Yaya, pakialalain si Gabriel. Kailangan na nilang matulog ni Via. Seryosong utos ko sa yaya ni Gabriel. Kaagad din naman itong tumalima. Pagdating ng kwarto, hinayaan kong dalawang yaya ng dalawang bata na asikasuhin ng mga bata. Pinalitan nila ito ng damit pantulog at ilang saglit lang ay nakatulog din naman kaagad ng kambal. Lalong binalot ng kalungkutan ng puso ko habang nakatitig ako sa dalawang bata. May amnesia si Victoria, so ibig sabihin, hindi nito maalalang mga anak namin o hindi nito maalala na nagkaanak kami. Pero totoo kayang lukso ng dugo? Maaring hindi dahil hindi ko yun nakikita sa mga mata ni Victoria kanina habang kaharap nito ang mga anak namin. Feeling ko nga mas malapit ang loob nito sa mga batang nasa bahay ampunan kumpara sa mga anak namin eh. Lalo tuloy ako nakaramdam ng lungkot. Kailangan ng mga anak ko ng isang masaya at kumpletong pamilya at hindi ako papayag na tuluyan silang kalimutan ni Victoria. Alam kong masakit at walang kapatawaran ang lahat ng kasalanan ko dito. 5 years ago pero nangako naman ako sa sarili ko na pinipilit ko nang magbago eh. Nababawi ako. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Isa-isa ko nilapitan ang mga anak at hinalikan sila sa kanilang noo bago ako naglakad palabas ng silid nila. Diretso ako sa wine bar kung saan kaagad na nagsali ng alak sa kupita. At pagkatapos noon, tinawag ko mayordoma. Manang, umuwi na ba sila, Vida at Leonardo? Seryosong tanong ko kay Mana, kaagad din naman itong umiling. Hindi po sir, pero tumawag po sila kanina sa lolo nyo. At sinabing, hindi na daw muna sila makakabalik dito sa mansyon para maiwasan ng mas matindi pang hindi pagkakaintindihan. Seryosong sagot din ito sa akin.
Walang sabi-sabing inisang lagok ko ang laman ng alak sa kupitang hawak ko at pagkatapos nun muli ako nagsalin. Kung ganun, gusto nila akong kalabanin. Ayaw nila akong tulungan para muli kang makausap si Victoria. Seryosong bigkas ko. Pagkatapos noon dinampot ko ang isang bote ng alak at ang kupita at naglakad paalis. Diretso ako sa balcony ng mansyon. Gabi na at pagkalabas ko, kaagad na tumambad sa paningin ko ang kadiliman ng langit. Victoria, 5 taon. 5 taon din ako nagduksa sa pagkawala mo pero masaya ako na muli kang makita. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo noon. Pero mas patawarin mo ko ngayon kung sakaling makakagawa ko ulit ng kasalanan sa'yo. Tao lang din ako at hindi ko kaya makita na nasasaktan ng mga anak natin habang wala ka. Seryoso kong bigkas sa kawalan. Muli kong tinunggang laman ng kopita, magkahalong pait, anghang ang nalalasahan ko sa bawat paglagok ko ng alak. Pero walang epekto sa akin yun. Mas nangingibabaw ang pait na nararamdaman ng puso ko ngayon. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na darating ako sa ganitong sitwasyon. Masakit, malungkot at higit sa lahat, hindi ko pala kayang mabuhay kung hindi ko siya kasama. Si Victoria ang babaeng nag-iisa kong minahal, nang sobra't nagawa ko ding sakta ng sobra. Ang tanga ko, hinayaan ko noon na kasuklaman ako nito na siyang dahilan kaya tuluyan tong nawala sa akin. Pero hindi pa huli ang lahat. May mga anak kami at walang magagawa si Victoria. Kung hindi ang bumalik sa akin, alang-alang sa anak namin, magiging akin ulit siya. Victoria Robles, POV. Kinaumagahan. Are you sure na okay ka na? Seryosong tanong sa akin ni Dr. Leonardo habang nandito kami sa garden. Kagigising ko lang at nagpasya ako na maglakad-lakad na muna bago ko umpisahan ang araw ko. Bahala kong mag-bake ngayon ng maraming cookies at goods dahil naubos ang stocks namin dahil halos ubusin ng mga to sa party ni Don Guillermo Balboa. Oo naman, okay na ako. Huwag kang mag-alala kung ano man ang nangyari sa Hacienda Balboa, kakalimutan ko na yon. Nakangiting sagot ko din dito. Huwag kang mag-alala, hindi ka na nun guguluhin at hindi ko rin nahayaan na muli kanyang guluhin, Rhea. Seryosong sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Alam ko naman yun, Doc. At salamat dahil kahit na magaling na ako, nandito pa rin kayo. Nakagabay sa akin at hindi niyo pa rin ako iniiwan. Sagot ko dito. Oo naman, Victoria. Palagi mong tatandaan na mahalaga ka sa akin at kahit na anong mangyari, hindi kita isusuko kay Guillermo. Seryosong sagot nito. Hindi ko naman mapigilan na mapakunot noo dahil hindi ko alam kung anong ibig nitong sabihin. Anong isusuko? Anong ako, isang bagay na kung gusto ng isang tao, basta nilang makukuha? Hindi rin naman ako papayag na diktahan ako ng kahit na sino eh. Oo, wala akong maalala pero hindi ibig sabihin nun na inutil ako. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ko dito. I don't know kung tama ko bang sabihin ito sa'yo ngayon. Pero Victoria, mahal kita. Noon pa man, minahal na kita. Seryoso nitong sagot sa akin na labis kong ikinagulat. Naramdaman ko na lang ang pasimpleng itong paghawak sa aking kamay pero mabilis ko yung binawi. Bigla din ako nakaramdam ng pagkailang dito. Hindi ko gusto ang sinasabi nito ngayon. Hindi maaari. Ayaw ko na may isang lalaki na magkakagusto sa akin. Lalo na at nakatuon na sa ibang bagay ang isipan ko. Yun ay ang maging madre pagdating ng araw. Victoria, alam ko na nagulat ka sa sinabi ko and I'm sorry. Hindi ko naman ipipilit ang gusto ko eh. Alam ko na nandito ka pa sa punto na pilit mong inaalala ang nakaraan pero sana i-consider mo din yung feelings ko sa'yo. Sa buhay na to, wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Muli nitong sambit at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Sa matinding pagkagulat na bigla na lang akong lumuhod sa harapan ko. No, hindi. Doc Leonardo, hindi mo kailangan gawin to. Hindi ako santo para luhuran mo ko ng ganito. Seryoso kong wika. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkailang dahil alam kong maling-mali itong ginagawa ni Dr. Leonardo eh. Hindi ako nito dapat luhuran. Hindi maaari. Kaya lang ayaw talaga nitong paawat. Mula kasi sa bulsa nito ay may nilabas itong isang maliit na kahon
at sa mismong harapan ko. Dahan-dahan itong binuksan yon at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Sa matinding pagkagulat nang bumungad sa paningin ko ang isang kumikinang na singsing. Tulala tuloy ako na napatitig dito. Sa loob ng 5 taon, inalagaan kita dahil mahal kita. Noon pa ako nagtitimpi na sabihin ito sa iyo, Victoria. Ang singsing na ito ay simbolo kung gaano kalinis ang hangarin ko sa iyo. Kaya sana pag-isipan mong lahat-lahat at sana matutunan mo kong mahalin. Yun na lang ang hiling ko sa tanang buhay ko, Victoria. Seryoso nitong wika sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa akin narinig. Bakit ganito? Bakit kakaiba kung manligaw siya? Bakit nauwi ka agad sa proposal? May singsing ka agad? Paano ko ba tatanggihan ng isang lalaking kagaya ni Dr. Leonardo? Napakabait nito sa akin kaya lang wala akong kakaibang nararamdaman dito. Oo, mahal ko to pero alam kong hindi ito isang pagmamahal ng isang babae patungo sa lalaking gusto niyang maging asawa. Bagkus, isa itong uri ng pagmamahal bilang isang kaibigan. Victoria. Dr. Leonardo, I am sorry po pero ayaw ko pong maging unfair sa inyo. Ayaw ko pong pilitin ng isang bagay na hindi maaari. Seryoso ko ding sagot dito. Napansin kong lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Kaagad naman akong nakaramdam ng matinding konsensya. Alam ko naman na malinis ang hangarin sa akin itong si Dr. Leonardo. Pero ayaw kong pilitin ang sarili ko na pumasok sa isang relasyong napilitan lang ako. Hindi magandang nakaraan ko. Ayon na rin yun sa kwento sa akin ni Dr. Vida. Naging bahagi ako ng buhay ng pinsan din itong si Leonardo si Guillermo Balboa. At ayaw kong ako magiging dahilan para tuluyang hindi magkaayos sa mga magpinsan. Nakita ko kung paano sila nag-away kagabi. Talagang sakitan yun at ayaw ko nang dagdagan pa ang samaan ng loob ng dahil sa akin. Sorry. Pwede bang tumayo ka na dyan, Doc? Hindi mo ko dapat luhuran ng ganyan. Hindi tayo bagay. Seryosong sagot ko dito. Victoria, paanong hindi bagay? Mahal kita. Naintindihan mo ba yun? Mahal na mahal kita at gagawin ko lahat para hindi ka na niya ulit guguluhin. Seryosong sagot ko sa akin. Si Guillermo Balboa ba ang tinutukoy mo? Hindi ko na maalala pang nakaraan namin ng taong yon at ayaw ko na ring alalahanin pa, lalo na tayo kay Dr. Vida. Masakit na nakaraan yon. Doc, gusto ko mag-move forward. Ayaw ko nang lingunin pa ang mga sinabi ni Doktora na masasakit na nakaraan at baka hindi ko yun kayanin. Sa tuwing nakikita ko si Guillermo Balboa, ramdam ko ang takot sa puso ko at siguro kahit na hindi mo sabihin sa akin, iiwasan ko siya. Iiwasan ko siya sa abot ng aking makakaya. Mahaba kong paliwanag dito. Kaya tumayo ka na dyan. Hindi mo ko dapat luhuran. Huwag ka magpakababa ng dahilang sa akin. Dr. Leonardo, masyado kang mabait para gawin ito sa harapan ko. Muli kong wika. Mahal kita at kung ayaw mong lumuhod ako sa harapan mo, pwede bang tanggapin mong singsing na to? 5 taon na din itong nasa pangangalaga ko at gusto ko na ring ibigay sa'yo. Seryoso nitong wika. Pero Doc, sinabi ko na kanina pa. I know. Hindi kita pipilitin na isuot ito kung ayaw mo. Hindi rin kita pipilitin. Natanggapin mong pag-ibig ko kung hindi mo naman pala ako gusto. Victoria, para sa'yo, ang singsing na ito at kahit na ayaw mong tanggapin ang pag-ibig ko, ayos lang, at least na ibigay ko na sa'yo ang isang bagay na matagal ko nang itinago. Seryoso nitong wika, kaagad din naman akong umiling. Hindi naman sa nag-iinarte ko pero parang gano'n na nga. Mahirap kasi talagang tanggapin ang isang bagay kung ang kalakip nito ay ang pag-ibig ng isang taong hindi mo kayang suklian. Tumayo ka na. Hindi maniwala ka sa akin. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo tinatanggap ang singsing na to, Victoria. Isipin mo na lang na isa itong regalo mula sa akin. Please, pwede ba? Nakikiusap, hindi lang ang tono ng boses kundi pati na rin ang mga mata nito habang sinasabi ni Leonardo ang katagang yun. Sinasabi ko na kanina, hindi mo to kailangang isuot. Muli nitong bigkas. Kung tatanggapin ko ba ang singsing na yan, hindi ka na ba ulit luluhod sa harapan ko? Tatayo ka na ba dyan? Seryosong tanong ko. Ilang minuto na rin tong nakaluhod sa harap ko at ayaw ko na sanang mas magtagal pa yon. Oo naman, promise. Hindi na ako luluhod ulit sa'yo. Nakangiti nitong wika kaya naman walang pagdadalawang isip na kaagad ko na rin inilahad ang isa kong kamay para tanggapin ang regalo nito.
Nakangiti na ipinatong din naman ni Leonardong singsing sa palad ko at pagkatapos noon nakangiti itong tumayo. Thank you. Wika nito sa akin. Ikaw talaga? Grabe ka. Mukhang mamahalin tong regalo mo sa akin ha. Sagot ko at pilit nang umiti sa harapan nito. Ayaw ko na maramdaman ito na pagkatapos nito, bala ko na tong iwasan. Ayaw ko itong saktan. Hindi deserve itong si Dr. Leonardo na masaktan. Wala sa mahal o mura ang regalo ng lahat-lahat, Victoria. Ang singsing na yan ay simbolo ng aking pag-ibig para sa'yo. Kaya sana kahit na ayaw mong gamitin. Ingatan mo, seryoso nitong wika sa akin. Pilit naman akong umiti sa harapan nito at tinatak ko sa isipan ko na bahalang araw, ibabalik ko din ang singsing na to. Sa ngayon, itatago ko muna. Wala na akong balak pang bumalik ng Hacienda Balboa. Medyo hindi maayos ang alitan naming magpinsan at ayaw ko na rin ng gulo. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para palagi kang madadalaw dito, Victoria. Nakangiti nitong wika sa akin. Doc, alam ko masyado kang abalang tao kaya please, huwag mo na akong isipin. Huwag mo nang ibigay sa akin ang marami mong oras. Ayos na ako at kung nasan man ako ngayon, isang malaking utang na loob ko yun sa'yo. Niligtas mo ang buhay ko. Ngayong dalawa ni Dr. Ravid ang nasa tabi ko nung mga sandaling halos. Wala na akong pag-asa pang mabuhay. Kaya naman ang ginagawa niyo sa akin ngayon ay habang buhay ko magiging utang na loob ko. Dr. Leonardo, hindi mo dapat mahalin ang isang kagaya ko at ipagdarasal ko na sana balang araw matagpuan mo rin ang babaeng para sa'yo. Seryosong sagot ko dito. Pilit naman itong ngumiti sa harapan ko. Thank you Victoria. Teka, paano ba yan? Time to go back to Manila na pala. Mag-iingat ka palagi dito. Kung may kailangan ka, wag kang magatubili na tumawag sa akin. Take good care, Victoria. Seryoso nitong wikat ilang saglit lang. Laglagang balikat na naglakad ito paalis. Malungkot na nasundan ko naman ito ng tingin. Ramdam ko naman ang pagmamahal nitong si Dr. Leonardo sa akin pero hindi talaga maaari eh. Hindi pwede. Wala sa sariling napatitig ako sa singsing, nakakabigay lang ito sa akin. Malungkot ako muling napailing at pagkatapos noon, nagpasya na akong bumalik na muna sa aking kwarto. Itatago ko na lang itong singsing at kailangan ko nang pumunta sa production area para mag-bake ng mga produkto ng bahay ampunan. Hindi pwedeng hindi kumilos lalo na't sayang ang oras. Isa pa, mas gusto ko na lang ialay ang buong oras ko at buhay ko sa bahay ampunan. Gusto ko ang katahimikan ng lugar na to. Sa paglipas ng oras, naging abala ko kasamang iba pang mga madre sa production area. Kahit papano, panandalian ko nakalimutan ng tungkol sa proposal ng pag-ibig ni Leonardo hanggang sa kinahapunan, isang panauhin ang biglang dumating dito sa bahay ampunan. Si Guillermo Balboa, nasa labas at hinahanap daw ako nito. Ha? Si Mr. Balboa, nasa labas? Ano daw ang kailangan niya, sister? Nagtatakang tanong ko kay Sister Teresita. Hindi ko rin alam, pero ikaw kasi ang hinahanap niya eh. Kasama niyang kambal niyang anak at nasa garden sila. Miss Victoria, harapin mo na lang sila at mukhang alam din yata ni Mother Teresa tungkol sa pagbisita nilang ito sa'yo. Seryoso nitong wika sa akin. Sa totoo lang, wala si Mother Teresa. Mamayang gabi pa daw ang dating nito galing Manila dahil umatan ito ng conference. At siguro, wala namang dahilan para hindi ko harapin si Guillermo Balboa. Nandito kami sa bahay ampunan at siguro naman magbe-behave ito eh. Sige po sister, salamat po. Pupuntahan ko na po sila. Seryosong sagot ko kay sister at dahan-dahan na ako naglakad palabas sa production area. Diretso ako sa garden ko saan parating pa lang ako, kaagad na akong sinalubong ng kambal. Si Via Marie at Gabriel Ace na halatang tuwa sa mukha ng mga to nang makita ako. Mommy! Mommy, I love you po! I miss you so much! Mga katagang sumalubong sa pandinig ko habang patakbong lumapit sa akin si Via Marie. Nang tuluyan tong nakalapit sa akin, walang pag-aalilangan na niyakap ako nito ng mahigpit. Hindi ko naman maintindihan kung anong nararamdaman ko na patitig ako sa mag-amang Guillermo at Gabriel Ace na naglalakad na rin palapit sa amin. Bakit po kayo umalis kaagad kagabi, Mommy? Narinig kong tanong ni Via Marie habang nakitingala ito sa akin. Nakatitig ang pangungusap nitong mga mata. Well, bakit nga ba ako umalis kagabi ng mas maaga sa inaasahan? So,
Hindi pala alam ng mga bata na nahimatay ako dahil sa matinding emosyon na naramdaman ko kagabi nang dahil din sa ama nitong si Guillermo. I'm sorry, Via. Kailangan ko umalis ng mas maaga kasi may work pa ako eh. Sagot ko dito sabay iwas ng tingin dito. Nagsisinungaling ako. Aware ako doon pero ano bang pwedeng isagot si isang inosenteng bata? Alangan naman na sabihin ko na nahimatay ako dahil sa kagagawan ng ama nito, hindi ba? Okay. But hindi ba nakakapagod ang work mo, Mommy? Sama na lang po kaya kayo sa amin pabalik ng mansyon. Hindi pa rin paawat na wika nito. Napusulyap muna ako kay Guillermo bago naupo para pumantay ako sa tangkad ng batang ito. No, hindi ko naman bahay ang mansyon para sumama ako sa inyo eh. Besides, marami ding mga batang kailangan kong alagaan dito sa bahay ampunan. Hindi ko sila pwedeng iwan dahil mas nakakaawa sila dito. Seryosong sagot ko. Napansin ko naman ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Unti-unti itong bumitaw sa akin kasabay ng malakas itong paghikbi. You don't like me po ba? Ayaw niyo po ba sa akin? Ayaw niyo po ba ako maging baby? Innocent nitong tanong sa akin na para bang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit parang pinipiga ang puso ko habang nakatitig ako sa malungkot na mga mata ni Via Marie ngayon. Mommy, can I hug you din po? Hindi pa man nalulutas ang tampo ni Via Marie. Pumalit naman itong si Gabriel Ace. Wala sa sariling napatitig ako sa nangungusap itong mga mata bago ako nakangiting tumango. Of course, sagot ko at kaagad itong yumapos sa akin. Ramdam ko sa yakap ni Gabriel Ace na gusto talaga nitong magkaroon ng ina. Well, kaya siguro ganito mga bata dahil lumaki itong walang ina na kasama sa buhay. I miss you po. Sana ikaw na lang mommy namin. Narinig kong wika nito. Napatitig naman ako kay Via Marie na noonin nakayakap na sa ama nito habang umiiyak. I am sorry. Mahina akong bulong sa kawalan ko ng masabi. Totoo naman kasi wala akong idea kung ano ba talagang totoong nangyayari at bakit lumaki ang mga batang ito nang walang nakagisnang ina. Baka nilayasan dahil sa sama ng ugali nitong si Guillermo Balboa? Daddy, ayaw ni Mommy na siya na lang magiging mommy namin. Nagsusumbong ang tono na boses ni Via Marie habang nakayakap sa ama. Unlike kay Gabriel na kalmado lang, mas emotional pala itong si Via Marie. Marie. Mommy, victorious na tower mom. Nakikimomi lang tayo sa kanya. Saway naman ni Gabriel sa kapatid. Mabuti pa to at talatang mas malawak ang isip. Nakakaintindi sa sitwasyon sa murang edad nito. Bumitaw na din to sa pagkakayakap sa akin at nilapitan ng kapatid na umiiyak habang nakayakap pa rin sa ama. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. Nakakaramdam ako ng lungkot sa puso ko habang pinagmamasdan ko na umiiyak si Via dahil hindi nito nakuha ang nais. Pero hindi naman kasi ganun kasimple ang hiling nito sa akin. Imposible nang gusto nitong mangyari lalo na't wala na rin akong balak na umapak ng Hacienda Balboa. Feeling ko kasi hindi ako safe kapag nasa paligid lang ang ama nitong si Guillermo. Isa pa may sarili akong buhay at hindi ko responsibilidad ang mga batang ito. Si Guillermong ama at dapat alam nito kung paano paliwanagan ang mga anak sa isang sitwasyon. Kung sakaling akong naging ina ng mga batang ito, hindi lahat ng gusto ng mga to ay ibibigay ko para hindi lumaking spoiled. Mahirap kasi talagang lahat ng gusto binibigay gaya na lang na nakikita ko ngayon kay Via Marie. Mukhang iiyakan talaga nito ang ayaw kong pagpahayag na sumama sa mga to pabalik ng Mansyong Balboa. Mukhang iiyakan talaga nitong mga bagay na hindi nito makukuha. Nakakabitin, hindi ba? Nakakagigil ang sitwasyon ni Victoria. Sa isang banda, nariyan ang pagmamahal na inaalok ni Leonardo at sa kabila naman, ang paulit-ulit na panunuyo ni Guillermo gamit ang kanilang kambal. Sa tingin ninyo, tama bang ginawa ni Victoria na tanggapin ang singsing kahit hindi niya mahalang nagbigay o lalong itong magpapagulo sa kanyang buhay? At itong si Guillermo, hanggang kailan niya gagamitin ang damdamin ng mga bata para makuha ang gusto niya? I-comment ninyong inyong opinyon at huwag kalimutang i-like ang ating video. Huwag bibitaw dahil mas matindi pa ang mga susunod na kabanata. Ito si Miss Maria at nagpapaalalang laging magmahal ng may pag-iingat hanggang sa muli.
Pero bago tayo magpaalam, may maikling aral tayong pwedeng pulutin sa ating kwento ngayon. Ang pagmamahal hindi dapat pilitin o ginagamitan ng manipulasyon. Tulad ni Guillermo na kung minsan ay nagkakamali tayo sa pag-aakalang makukuha natin ang pagpapatawad o pagmamahal ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit sa ibang tao o sitwasyon. Pero ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sinseridad, hindi sa paggamit ng emosyon ng iba. At para naman kay Victoria, natutunan natin na minsan, kailangan nating matutong tumanggi sa mga bagay na hindi natin kayang suklian dahil ang pagtanggap sa isang bagay na labag sa ating damdamin ay hindi lang nakakasakit sa atin, kundi pati na rin sa taong umaasa sa atin. Maging tapat tayo sa ating nararamdaman dahil doon nagmumula ang tunay na kapayapaan. Maraming salamat po.